Ala, loko-loko na yata, eh. Oo, teka, saan ka pupunta? Delikado yung tingin mo sa akin, eh. Nasiraan ka na yata diyan. Hindi mo ba sasabihin sa akin yung pangalan mo? Para ano ga? Para malaman mo kung sino dinisgrasya mo. Hindi. Hindi, gusto ko lang kasing malaman kung sino yung taong sumalo sa akin. Tomas. Tomas ang pangalan ko. Tomas. Tomas! Ako si Nikki. Pwede ko bang abusuhin yung kabutihan ng loob mo? Oh, Hi. anong nangyari sa'yo? Tomas, ito nga pala ang kaibigan ko, si Noni. Nasiraan kasi kami ng sasakyan eh. Baka may alam ka sa mga makina. Ala, tingnan ko muna. Diba kamukha ni si JM? Hindi ang layo-layo eh. Alam mo, Noni, kung sa sasakyan, hindi mo mapaandar, ako pa. Nakita ko kaya yung reaksyon ng mukha mo kanina. Alam ko na sabi mo rin na kamukha niya si JM eh. Ano naman kung kamukha niya si JM? Alam mo, konting ayos lang yan. Papasa na rin na yung JM, no? Ay nako, kung may masama kang balak, huwag mo nang gawin. Bakit? Sino ba nagsabi na may masama akong balak? Ang sinasabi ko lang naman, kamukha niya si JM. Ala, sino ba si JM? Ayan, na-deliver na si Knight in Shining Armor. Si Lady in Waiting, nasa na? Ewan ko, pag linong ko, wala na yung sinasakyan ni Lady in Waiting eh. Waiting? Waiting. Hindi, ganito. Sunduin mo na lang si Lady in White. Sasabihin mo sa kanya, pwede niya nang bisitahin si Knight in Shining Armor. Saan yan? Sa Baliti Drive ko pa susunduin na si Lady in White. Ay, Puro kayo lady in white, lady in white. Ang mabuti pa, sunduin niyo na si Casey at isikreto niyo, ha? Hoy! ay, Sunduin mo na si Lady in White! kaya nga, Teka, sino ba yung si Lady in White? Si Casey! Si Casey nga. Si Sabi Casey. ko na nga ba si Casey yan. Sunduin ko na ha. Tomas. Hindi ka ba natatakot na nanakawan namin yung pamilya mo? Kayo ring may magarang sasakyan, ako ring nanakawan nyo. Mabuti pa dumito muna kayo nang makahanap tayo ng mekaniko sa bayan. At ikaw, makaligo ka na rin. Amoy etchas ka na rin ng kalakihan. Sino yun? Si Kalaki yan? Si kalakihan, yung aking kalabaw. Kuya, Oh, taong grasa. ay, ito'y, di bang preno-prenuhan mo yung bibig mo, ha? Hindi, okay lang yan. Yung taong grasang tinutukoy mo, may pangalan. Pangalan ko, si Nikki. Tapos ito naman yung kaibigan ko, si Noni. Tinulungan kami ng kuya mo. Inang, may kasamang taong grasa! Pagpasensyahan mo na yung kapatid kong yawn, sutil talaga yun. Ano bang taong grasa? Ay, nako, ay, hindi naman pala. Ay, pasensya ka na dyan sa anak kong yan at yan ay talagang sutil. Yun nga ho ang sabi ko, na. Oo nga. Siya nga pala. Siya si Heki. Nikki! Si Neki. Ring kaibigan niya si Nonay. Ay, Kahilda na lang itawag niyo sa akin. Hello ho. Ano bang nangyari sa inyo at nagkaganyan ang itsura niya? Naku, mahabang kwento po. So, Ay, hindi bale. Ay, ari kayo, maglinis kayo at magmerienda tayo. halika. Halika kayo, upo muna kayo din. Tuloy kayo din, Nako. Pasensya na kayo din sa bahay Pasensya na po. namin. Hindi, maraming salamat po, Kahilda. Ngayon, alam ko na kung kanino nagmano ng kabaitan tong si Tomas. May nagsabi na ba ho sa inyo na ang gwapo nung anak niyo? Oh, tingnan niyo naman. Gwapo ba yan? Oo! Hindi ba
ba kayo nag-isip na, gawin siyang artista? Kasi alam niyo, sigurado talaga ako na magiging sikat na sikat siya sa Maynila. Artista ni makapanood nga ng telebisyon ay wala kami din Artista pa. At saka ay ayoko yan papuntahin sa siyudad. Maraming tuksudian. Baka mapariwara pa iyan sa lungsod. Ang huli ko nga napanood na pelikula ay ang Maynila sa kuko ng mga liwanag. Ay hindi ba ang istorya nun ay itong si Bimbol Rocco probinsyano. Hinahanap niya ang kasintahan niya sa Maynila. Ay anong nangyari? Ay namatay. Ay ayoko. Ah! Oo. Kumita yun. Di ba? Casey, kamusta ka na, darling? Tita Chichi, anong ginagawa mo dito? Nagpa-injection ako ng Botox. Actually, masakit pa. Ayoko magka-wrinkles dahil may live interview ako kay Rhea mamaya. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Magpapa-executive check-up lang ako. Sige, bye. Bakit? May STD ka na rin ba? STD? How dare you? Moi? Uy. Of course not. Excuse me, Tita Chocho. Di ba dito ang Botox? Check. It's Chi-Chi, not Cha-Cha-Chocho, whatever you're saying. I'm sorry, so, Tita Chichay, ihatid ko muna si Miss Casey. Ha? Excuse me. For yourself. Kahilda. Oh. Hindi ba kayo nahihirapan sa buhay niyo dito? Wala kayong TV. Wala kayong refrigerator. Kahit ni isang modern appliance, wala kayo dito Tapos, hindi niyo pa alam kung anong nangyayari sa mundo. Ay anak, kung hindi mo naman susubukan, ay hindi mo naman malalaman. Ay ang mga abubot na yan hindi naman kailangan sa buhay yan. Ang kailangan ko lang naman ay isang bubong na masisilungan. Ang kumain ng 3 beses sa maghapon. At isang pagmamahal na tunay. Yung pagmamahal ay naramdaman ko yan sa ama ng 2 batang iyon. At kahit wala na siya, pakiramdam ko baga ay kumpleto na ang buhay ko. Naku, pero iyang si Tomas! Kahilda? Kahilda! Tomas! Tomas! Hindi normal lang pagtibok ng puso ni Inang. Ay, marami naman siyang gamot na iniinom. Ay, ang kaso, sabi ng doktor, kailangan daw niya ng operasyon. Pigilan mo nga yung operasyon na yan, para namang may ibabayad tayo dyan. Pero Inang, Anak, kung talagang mapagdesisyonan ng may kapal na ako'y kukunin na niya, ay handa na ako. Inang, huwag kayong magsasalita ng ganyan. Kami ni ito yung hindi handa. JM, huwag kang mamamatay. Huwag mo akong iiwan kasi mamamatay ako Casey, huwag mo na masyadong damdamin yan, Baka mamaya ikaw naman ang magkasakit. May iba nga pala ako.
nasa lubong mo raw si Chichi sa baba kanina? Opo, Tito Vito. Eh, siya naman ho yung unang lumapit sa akin eh. At saka, hindi ba mas magmumukhang guilty kapag iniwasan ko siya, pag hindi ko siya kinausap? Ay, naku, Casey. Mag-ingat ka sa baklang yun, ano? Naku, ang pandinig nun, malakas. Pag meron siyang naamoy sa iyo mabaho, sa kangkungan pupulutin ang lating yun ni JM. Ganun ang mangyayari. Cupcake, paano na ngayon mangyayari sa mga schedule natin ng shooting? Ano na? Teka, maupo ka. Sige. Nikki, nasan ka? Kailangan kita. Nasiraan kasi kami ni Noni. Bakit? May nangyari ba kay JM? Wala naman. Kaya lang ito na ngayon, yung the love of my life is in a coma. Tapos, ito pa si Tito Vito. Sishare mo na ako about talking to the press. Alam mo, kapakanan mo lang ang iniisip nila. Ganito na lang, Casey. Intindihin mo na lang sila. Eh ako, wala na bang iintindi sa akin? Ako na lang yung nagbibigay na nagbibigay. Parang wala na nga akong mabibigay eh. Neke? Neke? Natignan na rin ng mekaniko sa sakyan nyo. May mga kailangan daw kuning pyesa sa bayan eh. Ah, talaga? Salamat, Tomas, ha? Noni, sa tingin ko, ikaw na lang yung sumama doon. Tas kami na lang ni Tomas yung magbabantay sa inang niya. Ha? Kala ko ba sasamahan ako ni Tomas? Ano ka ba? Hindi ka na nahiya dito sa taong to. Nakikita mo na ngang may sakit yung inang niya, tapos pagkatapos nun, papapuntahin mo pa sa bayan? Ano ka ba? Ikaw na yung pumunta doon. Sasamahan ka naman ng driver tsaka ng mekaniko, ah. Ano na naman, ha? Itong tatandaan mo, ha? Huwag na huwag mong gagawin yung masamang balak mo. Nikki, are you there? Casey, kayang-kaya mo yan. Tibayan mo lang ang loob mo, ha? Sige. Tomas, pwede ba kitang makausap? Pati si Nikki, iniwan na rin ako. Iniisip mo ang inang mo, no? Simula kasi nung namatay ang tatang ko, ako na nagsilbing tatay niya sa bahay. Kung wala pa si Inang, hindi ko nga alam kung kaya kong palakihin yan si Itoy mag-isa. Kaya nga gusto kitang kausapin. Kaya nga 'di ba tinatanong ko sa'yo kung wala ka ba talagang balak mag-artista? Kasi Di ba nasabi ko na sa iyo? Wala, dahil hindi ako umarte. alam mo kasi kamukhang-kamukha mo talaga yung artista na si JM Dizon. Kasi si JM nag-leave of absence siya. Kaya wala lang, naisip ko, kahit pansamantala lang sana, baka ikaw yung pwedeng pumalit sa kanya habang wala siya. Ano ga? Naluloka? Teka. Ibahin ko yung tanong, ha? Ano sa tingin mo sa akin? Naluloko na? Hindi naman, kasi hindi mo naman gagawin to ng libre. Siyempre, may bayad ka. Kaya ayoko talagang lumuwas sa Maynila, eh. Baka makakilala ako ng mga taong katulad mo.
Akala nila, pwede nilang tabunan ng pera ang kasalanan nila. Yung akala nila, binibigyan sila ng karapatan ng pera para manloko ng kapwa. Alam mo, kung ayaw mo yung inaalok ko sa'yo, pwede mo naman tanggihan ng maayos. Hindi yung sasabihin mo sa akin na mukha akong pera. Wala lang. Naisip ko lang kasi na ikaw, kung bigyan ka ng pagkakataon, gagawin mo ang lahat. Matulungan lang ang inang mo. Talaga ba't kakaroon ako ng nervous breakdown sa set na ito? Hindi ko na kaya! Direk, huwag muna kayo mag-breakdown. Naghahanap naman kami ng paraan para maisalba yung sitwasyon. Maisalba ang sitwasyon? Paano maisasalba ang sitwasyon? Abay, ugat na lang ang kulang nito, magiging halaman na ito. Ay, pwede nitong ilipat sa paso ang maging ornamental plant sa set? Malay nyo, magising si JM. Basta Direk, walang dapat makaalam na nangyari ang ito. Talaga ito ay isang trahedya. Trahedya ang mga pangyayaring ito. Ay, Diyos ko, my God, walang nangyari kundi bangayan at saka kamalasan. Sino ba sa inyo ang may balat sa puwet, ha? Si JM po, may balat sa puwet. Paano nalaman? Kitang-kita po sa baby pictures niya. Oh? Patingin? Direk! Yung baby pictures. Talaga? Ay nang, nakatali na po si Kalakihan. Bakit hindi sumabay sa atin sa hapunan kanina si Nikki? Ay, baka hindi ko to. Mukhang mabait naman siya, Kane. Mukha naman. Inang, may aminin sana ako sa inyo may inaalok na trabaho sa akin si Neki. Pero sa Maynila. Naisip ko, baka makatulong to sa pagbabayad natin para sa operasyon nyo. Gusto mo bang pumunta ng Maynila? Ewan ko nga eh. Pero kung makakatulong sa inyo, Anak, yung mga ganyang kalalaking desisyon ay huwag mong gagawin na ang dahilan ay ibang tao. Mahirap naman na ako'y maging pabigat sa buhay mo. Bakit nyo naman nasabing pabigat kayo sa akin? Kahit kailan, hindi ko naisip yun. Anak, naisip ko. Mukhang ang tadhana mo ay hindi dito. Maaaring nagkakamali ako, pero paano natin malalaman kung hindi mo susubukan? Anak, gawin mo ito hindi para sa akin. Gawin mo ito para sa'yo. Nikki, nagpaalam ka na ba kanila Kahilda? Oo. Si Tomas. Alam mo siguro, Noni, mas mabuti kung mauna ka na dun sa sasakyan. Kakausapin ko lang si Tomas, ha? Sige.
Tomas, pasensya ka na sa nangyari kahapon na. Wala naman kasi talaga akong karapatan na sabihin kung ano yung mga sinabi ko sa'yo. Ay, alam mo, mabuti nga, nasabi mo yung mga nasabi mo eh. Eh, minsan talaga, kailangan mong masampal para magising. Ay, bukas pa ba yung alok mong yan? Bakit? Teka. Napabaliw ka na ba? Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Bakit ba? Eh, tinutulungan ko lang naman si Tito Vito, ah. 'Di ba nag-iisip siya ng paraan kung paano isisikreto yung nangyari kay JM? Iba ang pagsisikreto sa pagsisinungaling. Alam ba ni Tito Vito ginawa mo? Hindi pa. Alam mo, hindi siya papayag sa binabalak mo. Ano ka naman nakakasiguro? Nick, ikaw ba yan? Nick, saan ka ba nanggaling at nakalimutan mo na may pinsan kang nangangailangan sa'yo? Casey, ano ka ba? Huwag ka na magtampo. Kaya lang naman ako na-delay sa pag-uwi kasi may inasikaso akong importante. At ano naman ang inaasikaso mo na mas importante sa akin? Mira! Ano ba? Ano ba? Casey, I'd like you to meet JM version 2.0. My God, ano ba naman yung suot niya? Obvious naman, no? Ang cheap ng designer ng gumawa niya. Designer ba yan? I don't know. Vino? Venus Villar? Yes. Hi. Well, my dear, wala tayo sa Santa Cruzan. Ba't ka nakapang sa gala? Oh my God. Mukhang naliligaw yata siya. Hello. Grabe. Parang nahiya, ha? Bakit hindi ka pa nakabihis? Anniversary ng Royal Films ngayon, di ba? They sent you an invitation. Wala nga ako natanggap eh. Sponsor sila ng magazine natin. Kaya pupunta ka. Magbihis ka na, anak. Okay. Pupunta ako, pero kailangan mag-disappear lahat ng mga bodyguards ko. Hindi pwede. Natanda mo ba nangyari nung tinakasan mo yung mga bodyguard mo? Eh, kamunti ka nang ma-hit and run, tumatawid ka lang sa harap mismo ng building natin. Dad, aksidente yun eh. Which only proves my point. Na napakalapitin mo sa aksidente, kamalasan, aberya, lahat. No, it just proves one thing, that you don't trust me enough to take care of myself. Dad, I'm 18 years old. Hindi ko na kailangan ng bantay at ng chaperone parate. I love Auntie Lita, but hindi ko kailangan ng bantay. I want to be independent. Ayoko nakikialam kayo sa akin dalawa. Magaling ng dalawang to, ha? Alam nyo, mag-ama nga kayo. Parehong matigas ang ulo ninyo. Love, pwede ba? Umattend ka na sa party, alang-alang lang dito sa daddy mo. Kampi ka lang sa kanya kasi brother mo siya, no? Mga sagot ko pa. Jaime, baka naman hindi na talaga kailangan ito si Love ng bodyguard. Total, palagi naman niya akong kasama. Oh, sayang lang ang ginagastos mo. Besides, tatakasan lang niya ng tatakasan ng mga bodyguards niya. Kinampihan mo pa yung pamangkin mo. Ha? Ako? Ako pa rin? Ha? Ha? Ayaw niyo bang ayusin talaga to, ha?
Ayaw nyo? Oh, pues Jaime, yung anak mo hindi pupunta sa party. Ikaw, hindi naman mawawala ang bodyguards mo. Sige, pasaway kayo. Okay, fine. Fine. Deal? Deal. Paano kasi? Ilusyonada ka. Pupunta-punta ka pa dito. Kaya tuloy napahiya ka. Muwi ka na kasi, no? Miss, pag may naghanap sa akin, hindi niyo ako nakita ah. Ano? Si Carlos? Sino Carlos? Hindi ba obvious na mag-isa lang ako dito? Ay! Teka lang. Yun ba yung Carlos na may nakasabit na camera sa leeg? Siya nga. Ay! Alam mo, nakita ko siyang umalis. May kasamang mas sikat at mas magandang artista kaysa sa'yo. Sino? Si Mercury Magsaysay? Ahas talaga yun, ah. Kala niya masasolo niya si Carlos. Saan sila pumunta? Parang dun ata. Dalian mo, aagawin niya na yun. Yun na. Yun na, hindi ka man na magpapasalamat, aalis ka lang. Salamat! Salamat ka din. Diyos ko, walang modo, cute ka pa naman din sana. Ay, naiwan niya. Ba't ba kasi hindi na lang tayo sumabay sa daddy mo papunta dito? Auntie, baka mamaya kasama niya yung asawa niya at mga anak mo. Mau-off lang tayo dun. Ewan ko ba dyan sa daddy? Kung bakit nag-asawa pa at nag-anak pa. Ayan, naghalo tuloy ang balat sa kinalupan. Auntie, okay lang yun. He just wants to be happy. Eh, yung mami ko nga meron ng husband sa Australia. Okay lang yun, no big deal yun. Oh, ka na. Excuse me, miss. Yung invitasyon niyo po, Imbitasyon? Wala eh. kung wala po kayong invitasyon, wala po kayong magagawa. Hindi po kayo pwede pumasok. Okay, fine. Ayaw ko naman talaga pumunta sa party na yan. Let's go. Let's go, auntie. Oh, saan kayo pupunta? Dad, ayaw kami papasukin. What? How dare you do this to my daughter? Sir Jaime, good evening po. Bakit ayaw niyo papasukin ang anak ko? Siya po. Oo, ako nga. Hindi niyo ba nakikilala ang anak ko? Siya si... Dad, never mind. Let's just go inside. Tara na, anak. Tara na. Okay, let's go. Come on. Miss, may nakita ka bang... Oo, nakalimutan mo. Tsaka alam mo, nakalimutan mo rin magpasalamat. Ano? Ano? Alam mo kasi, ganito yan eh. Kapag may mabuting ginagawa sa yung kapwa mo, dapat nagpapasalamat ka. Hindi mo ba alam yun? Thanks. Ayan na. Ako na. Ay, sumabit. Teka, Ako teka na, muna. ako na, ako na. Ako na lang, ako na. Ako na. Ito na.
So, Oo, okay na. okay na tayo? Sorry, hindi ako nagpagsalamat kanina. At sorry din hindi ako nakapagkilala. Carlo pala. Carlos David. Lovely Santos. Lovely Santos? Oo. Bakit parang nakita ka ng multo? Ako lang naman to ah. Alam mo, hindi ko nga alam kung ba't ako nandito sa lugar na to eh. Siguro dapat kumain muna ako kasi hindi pa ako naghahaponan. Gutom na ako. Sige ah. Ipakilala mo ako sa kanya. Gusto ko magpa-autograph eh. Lovely Santos. Bakit? Sino ba yung Lovely Santos na yan? Hello! Where have you been? Si Lovely Santos ay isang sikat na columnist sa #1 magazine dito sa Pilipinas. Talaga? Walang nakakaalam na itsura niya dahil hindi siya nagpapakilala in public. Now finally, lumagad din siya. Ang ganda pala niya. Hello! Ano ka ba? Ito ba tala kanina? Nilalais-lais ko lang yung gown niya. Ano ba kayo? Down to earth lang talaga yung tao. Oo nga, kaya tara na. Lapitan na natin siya. Picturean mo kami, Carlos, ha? Saka na. Ako muna kikilala sa kanya, okay? Okay lang? Okay. Excuse me, lovely. Okay lang ba kung kuna kita ng picture? Ha? Huwag na, nakakahiya. Pero kung mapilit ka, sige. Okay. Okay yun. Mabait ka pala, no? Kala ko simplado ka eh. Ikaw din. Kala ko noong una, antisocial ka. Antipati ka? Ay naku, alam mo, halos lahat ng mga kakilala ko, yun ang unang sabi. Antipati ka nga daw ako, pero hindi naman. Mukhang hindi. So, okay lang ba kung sumayo antipati ka, pati suplado? Ha? Tignan natin. Siya nga pala, this is my sister Lita at ang anak ko si Love. Pero mas kilala niyo siya siguro bilang... Just call me Love. Excuse me, ha? Dad, don't introduce me as Lovely Santos. Alam niyo namang tinatago ko yung personal identity ko sa harapan ng mga tao, lalong-lalo na sa mga taga-showbiz. Oo nga pala. After all, ikaw ang nagsusulat ng mga incredible things tungkol sa mga artista sa celebrity magazine natin. Dad, hindi naman basta-basta incredible things na mga sinusulat ko eh. It just happens that it's true. Anak, I know that. But don't you think that you're wasting your talent on such nonsense? Bakit ba sa celebrity magazine ka nag-isip na sumululat? Ang dami naman natin ibang mga pinapublish na magazine. Meron tayong lifestyle, my fashion, my home and garden. Bakit ba yung pinakabakya at pinakamasa ang naisipan mong sulatan? I know. Don't worry, Dad. I didn't put my real name and picture naman sa column ko. Para hindi ka naman ma-embarrass sa anak mo. Excuse me, I'll just go to the restroom. Ay, naku, nakakahiya. Tayo na lang pala yung sumasayaw. So? Pinagtitingin na tayo ng mga tao eh. Okay lang yan. Tumitingin sila kasi ganda-ganda na kasi ako.
Uncle, sino yung girl? Ewan ko. Pagdanan natin ng daddy ko kapag hinahanap na tayo. Ayoko na, no? Lalo lang ako maiinis sa kanya. Ano ka ba? Alam ko hindi kayo close ng daddy mo. But he loves you. Bigyan mo naman siya ng chance. Hey, Auntie, that's what I'm trying to do, pero it's really so hard. Eh, it seems like he doesn't really know me. Parang he wants me to be somebody I'm not. Hindi niya ako kilala eh. Eh, wala naman kasi nakakilala sa akin. Grabe pala pag nag-count yung mga artista, no? Ang grande. Huwag mo sabihing first time makapunta sa ganitong klaseng party. Kasi, Kasi di ka lumalabas. oo. Alam mo, mahirap kasi yung trabaho ko. Pansin ko nga eh. Siguro, sobrang delikado yung ganyang klaseng trabaho. Ay! Sinabi mo pa. Muntik na nga akong makalbo eh. Yung buhok ko, hanggang dito yan. Natsugi. Inayos na nga lang yan sa parlor. Nilag-ata ng wig. Huwag kasi ganon. Huwag basta-basta na napupudpud ka sa trabaho. You should relax once in a while. So, ano nagpilit sa'yo para finally lumabas? Kasi alam mo, kanina nakulong ako. Kaya sama-sama ng loob ko. Alam mo yun? Alam mo, naiintindihan ko eh. Mga feeling na nakakulong. Wala magawa. Wala makausap. Oo nga eh. Ano nga yun? Iyak nga ako ng iyak kanina. See? We should go out. Let's go out. Ha? Go out? As in, aalis na tayo dito ngayon? Oo. May alam mo kung place dito sobrang lapit lang, sobrang tahimik. At least makakapag-usap tayo ng maayos. Yeah. Alas 2. Alas 2! Alas 12 na! Kailangan ko na umuwi! Bakit? Eh, basta kailangan ko na umuwi. Kailangan ko na talagang umuwi, ha? Sandali. Kailangan natin mag-dinner tomorrow. Hindi kita papayagan umalis. Pag hindi ka pumayag. Eh, sige. Alis na talaga ako. Uy, saan kita pupuntahan bukas? Saan ka nakatira?
mag-i-enjoy kayo sa Batangas, ha? Talagang mag-enjoy kami kasi hindi ka kasama. Bullet? Naman. Ay, yung binigay nyo na yung card? Nabigay na ba? Bullet, may bigay nyo na yung card. Asa na? May card? Wala na po, wala na. Anong wala, Bullet, ha? Bakit ako ang magbibigay? Ikaw na ang magbigay. Tingin nga. To Yaya Lovely. Dear Yaya, super sorry sa pagkulong namin sa'yo sa cabinet. Love, Maymay, and Bullet. Aba! May naglagay ng love dyan eh. Yeah! Talaga. Yaya, sorry sila talaga. Tayo na, baka matraffic tayo sa highway. Ha? Alicia, bye-bye. Alicia, bye-bye. Yaya. Bye-bye, Yaya. Ikaw na bahala dyan, ha? Apo. Ocho, bakit? Nabutan kita. Ito, may bibigay ako sa'yo. Ocho, ba't parang ang dami naman ito? Fashion show? Concert ni Regine? Concert ni Lani? Movie premiere ni Ate Shawi? Ano to? Birthday party ni Kuya Germs? Ewan ko nga ba, Neng? Bakit ba nila ako iniimbita? Hindi ko naman sila kilala. Lovely. Ikaw ha? Baka naman may nililihim ka na sa akin, ha? Baka naman child star ka dati. Uy, di mo sinasabi sa akin. Nakasama ka pala sa Yagit. Ano, mabait pa talaga si Tomtom tsaka si Jocelyn. Neng, huwag kang ganyan. Ano ba? Malay ko ba naman sa mga taong yan? Sus. Uy, 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 tira ka ba? Anong gagawin mo dyan, uy? Tira ka ba? Anong gagawin mo dito? Neng, wala naman akong balak umaten sa mga party na yan, ano? Diyos ko, bakit naman ako a-attend dyan? Ayun. A-attend ako dyan sa mga tao na mayayaman, tapos mga sikat na artista. Eh, sino ba naman ako, Neng? Isa lang naman ako hamak na yaya, no? Pero, lovely, ayan, ayaw mo umattend, ano? Pero panay naman ang sukat mo ng mga gown dyan. Ayaw mo attend ng party para lang dyan kay Carlos David na yan. Ayaw pa dumusukot. Ning, tingin mo ba okay lang talaga kay Kuya Cholo na hiramin ko tong mga damit na to? Ay, nako! Oo naman, no? Okay lang yung kay Bakla. Talaga? Pero alam mo, tingin ko hindi naman matutuloy yung date namin na yun eh. Eh kasi, tingnan mo, hanggang ngayon hindi pa tumatawag. Ano? Uy, pero tika, binigay mo na ba yung phone number mo? Ning! Ning! Hala! Ning! Bakit? Ning, hindi ko nabigay yung phone number ko! Gaga ka! Gaga ka talaga! Hindi mo binigay! Hindi ko nga alam eh. Naku! Tanga-tanga ka talaga! Teka, ako na lang atin nito. Gusto ko makita yung birthday party ni Kuya Jer. Sige na. Idol ko ba si John Knight? Wala ka, Ning. Pumunta ka dun, pero bakit hindi ko binigay yung phone Ikaw kasi number ko? Tama talaga ito. Miss naman, di naman po ako mukhang rapist. Di naman ako mukhang magnanakaw. Kaibigan ko po siya kaya hinihingi ko po yung unit number niya. Lovely Santos po pangalan niya. Pasensya na po, sir, kasi nagbilin po si Miss Santos na hindi po namin pwede i-disclose kahit kanino ang unit number niya. Sorry po talaga. Boss, kaibigan mo si Lovely Santos? Oh, kilala mo siya? Oo. Kailangan ba siya makausap? Oo sana eh. Hindi ko kasi nahingi yung number niya kagabi. Eh, kailangan ko ibigay tong bag niya. Nakalimutan niya. Sa ano? Unit 22H. Unit 22H. Sige pare. Thank you Salamat. Hello? Lovely Santos, please. Sino ho sila? Si Carlos David po.
Sino? Si Prince Charming! Kausapin mo. Hello? Prince Charming, Carlos! Si Lovely to. Paano mo nahanap yung number ko? Nakalimutan mo kasi yung bag mo sa akin. Nakalagay doon yung address mo sa loob ng invitation. May date tayo, di ba? Date? Oo nga pala! Kala ko nakalimutan mo na. O, bis ka na. Kasi hintayin kita dito sa lobby in 15 minutes, okay? Ano daw? Date na? Neng! Sinusunod ako na Prince Charming! Guwapo! Hello, this is Lovely Santos. Pwede paki-page yung driver ko. Pakisabi na pumunta na sa driveway para imita ko. Thank you! Bakit na kaya pinapatawag driver niya?